Hello guys, nandito na naman po yung inyong lingkod, ang inyong Eli Lagardis tutorial vlog na nagsasabi na isang magandang araw po sa ating lahat. Sama po kayong sulok ng Pilipinas. Ngayon pong araw o ngayon pong hapon, meron po akong ibabahagi sa inyo tungkol po rito sa pag-aayos po ng washing machine na twin tub. Ang diferensya po nito, sabi ng may-ari, ay hindi po siya nakapag-iipon ng tubig dito sa loob po, kaya hindi po siya makapag-laba. Dahil po yung tubig po ay umaagos lang po dito. Yan po sa hose, lumalabas doon sa dulo. Maski naka soap at saka heavy, hindi man po siya naka drain, pero nagde-drain po siya. Yan po yung ating aalamin ngayon, kung ano po yung kanyang diferensya, kung bakit po nagde-drain siya. At isa pa po dito ay itong kanyang spin dryer. Ito po ay hindi naman po umiikot, kaya hindi po siya makapagpatuyo ng nilabahan na damit. Ang gagawin po natin, i-check muna po natin tong plug, at tapos i-switch po natin to kung gumagana pa po o hindi ang ating motor. Ano po? Ang problema lang po nito ay hindi siya makapagpatuyo ng labada, kasi po ayaw gumana yung kanyang motor, hindi po umiikot. Ayan, check po natin siya kung meron pa po siyang resistance. Pag may resistance po siya, okay po yun, wala pong diferensya yung motor. Hahanapin po natin dito, pwede pong sa capacitor niya ang diferensya, kaya hindi po siya paikot ng kanyang spin dryer. At ito naman pong wash tub, ang problema naman po siguro ito ay doon po sa kanyang drain plug, dito po sa loob ng ating washing machine. Meron po kasi yung drain plug dyan sa loob na yung po yung humaharang doon po sa tubig, para hindi po tumulo, lumabas po papunta po dun sa labas, dun po sa tubo na yan na plastic. Yan po, yung hose ng ating washing machine. Pag naglalaba po tayo, dapat po meron po siyang stock na tubig dito para makapag-wash po tayo. Ang problema po, hindi po siya makapag-wash dahil nga po hindi po na-stockan ng tubig dito sa loob ng wash tub na yan. Hindi po siya na-stockan, lumalabas lang po dun sa hose na yun. Siguro po yung drain plug po marumi na rin, o kaya ay sira na. Yan, titignan po natin yan ngayon. Kaya sana po panoorin niyo po ng buo ito pong ating video para masubaybayan niyo po yung tutorial ko ngayong araw. Yan po. Ito po yung kanyang plug. Isasaksak po natin siya dito sa ating outlet para po makita natin kung ano po yung diferensya, kung bakit ayaw pong umikot nitong ating spin dryer. Yung pong ito pong sa wash po, ito po yung diferensya siguro dito. Ito po yung drain plug niya. Dito po lumalabas yung tubig papunta po dun sa hose na yun. Isasaksak lang po muna natin, then papaikutin natin itong ating switch. Titignan natin kung
iikot yung motor. Yung ating, yung motor ng ating spin dryer. Ayan. Umiikot naman po siya pala, pero hindi po kalakasan, hindi po kabilisan. Mahina po yung ikot ng kanyang motor. Marahil po siguro dito na po yun sa kanyang capacitor. Baka hindi na po tama yung kanyang capacitance, kaya hindi niya na po mapaikot ng mabilis ang spin dryer. Ano po? Napakahina po nung spin dryer, hindi po talaga siya makakatuyo ng nilabahan po. Off na po natin muna. Tanggalin natin dito sa ating outlet. Yan. Sana yung outlet natin. Ayun, ito. Tatanggalin ko na po muna. Ayan. Then, dito po tayo mag-concentrate sa ating alisin ko lang po yung camera. Pasensya na po, wala tayong tagahawak ng camera, kaya medyo po magulo yung ating katutok na po siya. Ngayon po, tatanggalin natin tong plastic na to para ma-test natin tong, ito po yung capacitor nya. Ito, kita nyo po ba yan? Ito yung capacitor nya. Ang capacitance niya po ay 3 microfarad. Yan po yung kanyang capacitance. Pero ang diferensya po nito, mahina na po siya, wala na po siyang kakayahan na paikutin po yung ating motor ng mabilis para po matuyo po yung nilabahan pong damit dito sa spin dryer. So tatanggalin po natin to, titignan natin po kung ano pa po talaga yung diferensya niya. Yan. Tatanggalin ko na po itong capacitor niya para matest po natin kung okay pa po yung kanyang capacitance. Tanggalin lang po natin itong tape. Ito, disconnect natin. Ayan. Tapos bago po pala kayo mag-test ng capacitor, i-discharge nyo po muna yung kanyang kuryente, kasi po minsan po naiimbak po ritong kuryente. Pwede po kayong ma-ground o ma-kuryente. Yan. Mga 10 seconds lang po para ma-discharge po yung kanyang capacitor. Yan. Ngayon po itetest natin itong capacitor niya kung meron pa po siyang capacitance o kung kompleto pa po yung capacitance niya. Kukuha lang po tayo ng digital, kasi po sa digital po ako kumukuha ng reading pag dito po sa capacitor ang ating tinetest. And guys, ito na po yung ating digital na tester. Ilalagay po, select natin po dito sa kanyang capacitor. Ito po yung kanyang capacitor dito po sa gilid. Ito. Diyan po malalaman natin kung okay pa po yung kanyang capacitor o yung kanyang resistance. Ano po? O yung kanyang capacitance. Ang gagawin po natin, itetest natin to. Ilalagay lang po natin tong dulo ng ating capacitor. Ayan po siya to. Tapos dito ilagay natin sa kabila. Wala naman po siyang tinatawag na polarity.
Maski saan nyo po ilagay dyan, okay lang po yan. Ayan. Ngayon guys, tignan nyo. Ayan po yung kanyang ano. Ayan, ito. Tignan nyo guys, wala po siyang reading na nakukuha. Ayan o. Open na po yung ating capacitor. Kaya hindi niya na po mapaikot na mabilis yung ating spin dryer motor. Kasi nga po wala na po siyang kakayahan. Dahil open na po yung kanyang capacitor. Ayan. Ngayon po kukuha po tayo ng bagong capacitor, yung ipapalit po natin dito sa capacitor na to. Kukuha po tayo ng bago. Ayan guys, ito na yung bago nating capacitor. Ito. Tingnan natin yung kanyang capacitance yan, o yung kanyang microfarad. Ito po siya, 3UF. Yan. 3UF microfarad. Yan po yung kanyang capacitance. Parehas po nitong kulay puti na to. Ito po yung ipapalit natin para po mapaikot natin itong spin dryer motor. Ano po? Ayan. Uy, asa na yun? Hindi ko makita. Ayun. Pasensya na kayo guys dahil wala tayong cameraman, hindi natin minsan nawawala tayo kasi nga po na pag nagsasalita po tayo o may kinukuha po tayo ay nawawala po yung ating binibidyo. Yan. Ang gagawin po natin dito, same procedure lang po katulad kanina. Kakabit po natin yung ating dalawang test rod dito. Ang sabi ko po sa inyo, maski po magkabaliktad po yan, wala pong problema, no? Kasi wala naman po siyang polarity. Ngayon guys, titignan natin kung okay na siya. Hintayin lang natin dito guys na magkaroon siya ng tagal. Wait lang po, wait lang. Ayan guys, tingnan nyo, meron na siyang lumabas na capacitance niya is 3.370. Yan po yung kanyang capacitance. Kaya okay po itong ating capacitor na bago. Ikakabit na po natin siya rito sa kanyang kinakabitan na wire. And then itetest natin siya kung iikot po yung ating spin dryer. Okay po siya. Ayan po yung kanyang capacitance, 3.69 microfarad or capacitance niya. Ayan po. Tanggalin na po natin. Ayan. Ilalagay natin siya dito. Yung kanina tinanggal ko. Ang sabi ko sa inyo guys, maski magkabaliktad to, wala naman tong problema. Wala po siyang problema maski magkabaliktad po yung kabit natin dahil wala po siyang tinatawag na polarity. Ayan. Laki-lakihan po natin ng konti. Ayan. Ito po yung wire. Ito po yung isang wire na diretso po rito sa loob. Dito po ito sa may taas. Sa taas po ng ating dyan po sa taas. Ayan. Ito. Ito po yung kanyang wire. Turo ko sa inyo. Ayan. Ito po siya. Papunta po yan dito sa switch na dito sa taas, sa switch ng ating spin dry motor. Yan. At ito naman pong isa ay galing po sa ating galing po sa ating motor. Ito po, magkasama po yan.
ito pong sa motor. Kasi ito po yung tinatawag na running. Ito pong kulay pula, ito po yung running. Yan. Ito po yung running, may kasama po siyang may kasama po siyang tawag nito, power supply. At ito naman pong isa, ito pong sa capacitor, ito po yung starting. Dito po siya, solo lang po siya. Magkasama po sila ng isang wire ng ating ito, sana yun, wire na yun, ito magkasama sila, itong isa dito to sa starting. Kabit na natin guys, no? Tapos lagyan natin ng tape. Ayan, hanap lang ako ng tape guys. Ayan. Ngayon guys, na-tape na natin tong starting. Ang susunod naman po natin ay itong running. Ito po yung may kasamang power supply. Galing po ito sa switch. Yan. Ito po ay sa line 2 galing. Kakabit na rin po natin to. Sana yan. Itong wire na to, kabit na po natin dito. Ang mangyayari po, bali tatlo po sila dito. Isang galing sa capacitor na wire. Ayan to. Tapos yung isa po galing sa ating spin drive motor. At ito po ay galing sa power supply. Ito po yung pinaka-supply niya. Line 2. Pagsama-samahin po lang natin to, tatlo na to. Yan. Tapos tape na rin po natin para matest po natin siya kung okay na po yung ating ginawa. Ano po? Pag hindi pa po siya bumilis ng andar, pwede pong sa may motor po yung kanyang diferensya. Pwede pong may ano lang o mahigpit yung kanyang pagkakahawak po sa kanyang sa kanyang motor. Kasi po minsan meron yung motor po hindi okay po yung capacitor natin, pero sa loob naman po ng ating motor ang may diferensya. Ayan. Ayan guys, naikabit ko na to. Yan. Kanina guys, yung ikot niya ay hindi masyadong mabilis, mahina lang talaga. Ngayon, naikabit na natin tong bagong capacitor. Ngayon itetest natin siya. Itetest natin siya kung okay po yung magiging takbo ng ating spin motor. Switch ko na po. Saksak ko na po sa outlet. Ayan. Tignan po natin. Ayan po, nakasaksak. Ito po yun. Galing po ito ng washing machine. Saksak po siya sa ating outlet. Ngayon, ito naman po yung kanyang spin dryer switch. Saan na yun? Spin dryer switch. Ayan, ito po yung ating spin dryer switch. Ngayon po, iikot natin siya. Taas muna po natin tong taas po muna natin to. Ay, hindi. Sige, okay na. Ngayon guys, isi-switch ko na siya. Ayan. Ayan, masdan nyo guys. Bumilis na yung ikot ng ating dryer, Ayan guys, tingnan nyo. Yan kasi guys, hindi nyo masyado makikita na mabilis.
Kala nyo mahina lang yung ikot niya. Pero pag dito sa taas, sa kanyang spin tab, mabilis po ang ikot niya. Ayan guys, okay po yung ating kinabit na capacitor. Umikot na po ng maganda yung ating spin tab. Ngayon, ang gagawin po natin ay ito naman pong ating drain plug. Titignan po natin siya kung madumi na po yung kanyang drain plug, saka kung mahina na po yung kanyang goma, hindi na po niya takpan yung butas dyan na galing po dito sa ating spin. Ito pong dito po galing sa wash tab, no? Ayan po siya. Ito po yung pinaka tubo niya na plastic. Diyan po lumalabas yung tubig papunta po dito. Ngayon po meron po itong nakaharang dito sa gilid niya. Ayan po. Bubuksan po natin, ano? Tanggalin lang po natin tong kanyang, ayan. Okay, hindi, ganito na lang. Ayan. Ito guys yung butas niya. Ito. Diyan galing yung tubig sa may wash tub. Ayan. At ito po yung kanyang drain plug. Ayan. Medyo siguro guys na yung drain plug niya. Ayan, may dumi-dumi po rito sa loob ng kanyang butas, po. Ito po kasi wala na po ito. Ito pong kanyang na to, hindi na po nagkakasya dito. Medyo maliit po dito, medyo may na siya. Tama, dapat po flat na ganun. Itong kanyang, tapos ito po yung mga maharang dito sa drain plug. Itong na to, po siya dito nakaharang. Diyan nakaharang po yan, ito po nakaharang dito sa butas na to. Tapos ito naman pong sa baba na to, dito naman po yan nakaharang. Yan. Dito sa ating kaya dapat po yung ating spring ay medyo maganda pa. Dapat matigas po yung ating spring. Para ma-press niya po ito ng maigi dito po sa butas. Dapat po yun na i-press niyang maigi. Ito po kasi wala na, medyo na po to, humiksi na po siguro tong na to. Hindi na niya ma-press dito maigi. Kasi ito pong parte na to, dito po yan sa ibabaw na to nakalagay. Yan po yung humaharang sa tubig. Dito po, saka ito naman po, ito po yung humaharang dito sa butas na to. Para hindi po lumabas yung tubig na galing po sa wash tub. Yan. Diyan po. Ang problema po nito ay hindi niya na po maitulak ng spring na maigi pababa ito. Pag ganon, hindi na po maitulak ng hindi na po maitulak ng spring. Saka maiksi na po ito, parang humiksi po itong ating goma na to. Ngayon po may bago po tayo rito. Pakita ko po sa inyo kung ano ang pagkakaiba nitong dalawang ito. Yung luma po saka ng bago. And guys, pakita ko sa inyo yung pagkakaiba nila, Ayan, tignan nyo. Maiksi na yung isa. Ito yung bago. Ito yung bago. At ito yung luma. Ito yung nasa left side ko, yun yung luma. At nasa right side ko guys, ito yung bago. Kita nyo guys, mahaba yung bago, kaysa dito sa luma. Kaya itong luma guys ay hindi na sapat para siya tumakip dito sa butas na to sa ilalim. Dapat ito nakatakip ito. Itong parte na to dapat nakatakip ito doon sa butas nito. Yan. Pero hindi niya matakpan na maigi kasi maiksi na siya.
Pero ito guys, bago, tinan nyo. Ayan. Ayun. Ayan oh, takip na takip pa siya. Nakita nyo ba yan guys? Itong bago, medyo masikip pa siya nga ng konti. Yan. Kaya pag isinarado mo to, itong lock na to, itong lock na to, saka itong spring na to, guys, ipupus niya ito, itong goma na to, ipupus niya to pababa para bumara doon sa loob. Ito para bumara dito. Yan. Tapos ito guys, itong ano na to, ito yung nakalagay naman dito sa ano, para hindi tumagas yung tubig palabas dito. Ano? Ayan. Ngayon guys, kakabit ko muna tong ating bagong drain plug, no? Para makita natin kung okay na yung kanyang hindi na siya mag-drain. Ayan guys, sandali lang ano guys. Ngayon, yan. Ito ngayon guys, tatanggalin natin to dito. Kasi natatanggal lang naman ito, itong puti na to. Ipapalit natin siya. Ilalagay natin siya dito sa bago, no? Sa nabili ng may-ari na bagong itong drain plug na to. Ayun guys, naikabit na natin dito sa bago yung ating ito yung stick guys na nakakabit dito sa na to, plastic na to, ito para pag nag-drain ka, pinihit mo yung drain switch doon dito sa taas. Itong drain switch na to, dito siya connected. Ito yung drain. Ayan. Ito yung switch niya. Pag pinihit mo siya sa drain, ang nangyayari, hahatakin niya itong plastic na to. Then hahatakin naman ng plastic itong na to. Then aangat yan. Aangat siya rito guys, dito. Yan. Pag angat na dito, bubuhos na yung tubig galing dito sa na to, sa wash motor, sa wash tub natin dito. Ayan. Pag inangat ito, halimbawa ito guys, inangat niya, sinuwitch na natin sa drain. Tapos hahatakin niya yung pataas na ganon, bubukas dun sa ilalim nito, aangat yung pinakatakip niya, yung drain plug. Pag angat niya, bubuhos na yung tubig palabas dito sa ating hose. Ayan. Ngayon guys, ikakabit ko na muna itong spring dito, saka itong kanyang takip, para matest na natin ulit din siya kung wala na siyang tagas na mangyayari. So guys, pause muna guys. And guys, nakikabit na natin yung kanyang takip sa drain plug. Yan. Ito yung papunta sa taas, doon sa switch. Ito guys, pag sinwitch mo, hihilahin to ng switch pataas na ganun. Yan. Matigas pa oh. Ngayon, try natin guys kung makaka-stock na tayo ng tubig sa ating wash tub, no? Tignan natin guys, kukuha lang ako ng tubig, lalagay lang ko sa balde ng tubig, yes, ilalagay ko rito kasi malayo ako guys sa gripo namin. Magbabalde na lang muna ako. And guys, nalagyan na natin ng tubig itong ating wash tub, no? Tignan natin. Ayan. Wala namang leak siya dyan. Wala siyang leak.
Tapos guys, wala na rin, walang tubig na lumalabas doon sa dulo ng hose, yung sa labasan ng tubig. Ngayon, try natin guys kung pag drain natin to, itong switch na to ng drain, to, lalagyan natin dito sa, saan yan? Dito sa drain, yan. Ito yung drain guys, yan. Itch natin sa drain, tapos titignan natin kung may lalabas ng tubig doon sa dulo ng hose. Ayun. Ayan guys, oh. Meron na. Pero pag sinara natin to, yan, mawawala siya. Oh. Yan. Nakita nyo guys, konti ano lang, yung tira na lang yan dito, kaya may tubig na lumabas dito. Yan, wala na siyang. Tingnan natin guys, ha. Ngayon guys, bubuksan uli natin, ilalagyan natin uli sa drain yung ating switch. Ayan. Bubuksan na natin yung tubig guys dyan. Ayusin ko lang siya ng konti para maganda yung kanyang pag-ano ng switch dito. Ayan. So guys, nakita nyo yun. Hintayin lang natin siyang maubos. Tapos, ayusin natin ng konti itong kanyang goma rito sa loob. Itong ating drain plug, ayusin natin. Lagyan natin ng konting oil para madulas yung kanyang pagtaas sa pagbaba. Lagyan natin siya ng hindi oil, grasa, konti. Ayan guys. Okay. Wala nang tubig. Tingnan natin. Ayan guys, wala na siyang tubig dito. Pero ngayon guys, itatry uli natin munang ayusin yung lalagyan natin ng grasa dito sa panggilid nitong na to para madulas yung goma pagtaas baba niya. Medyo kasi guys yung kanyang medyo makunat taas. Ayan. So guys, sandali lang titig natin, pause muna tayo. Ayan guys, tinanggal lang natin yung dito kasi nabuhol dito. Hindi ko napansin, may buhol pala siya rito, kaya humiksi itong kanyang cords, itong pinaka cords niya. Humiksi. Kaya pag pinipihit mo siya dito sa kanyang switch, matigas. Hindi katulad ngayon, malambot na siya. Ayan. Kanina, uy! Yan guys. Yan, tinan nyo Kanina guys, pag pinipihit ko matigas. Yung pala, may buhol siya rito sa parte na to. Ayan, tinanggal ko muna. Kaya ngayon, lumambot na siya. Then, try lang natin kung hindi magbabago yung kanyang drain plug na nakatakip dun sa butas ng ating hose o ng ating para lumabas yung tubig. Ayan.
Kulang ko guys ng tubig. Yan guys, okay na guys yung ating ginawang kumpuni o pag-ayos ng washing machine na to. Inayos natin yung ating capacitor, pinalitan natin ng bago dahil wala na yung kanyang dating capacitor. Open na, hindi na siya makapagbigay ng lakas para paikutin yung ating motor, itong spin motor. Yan yung nandito guys na spin motor. Then ito namang ginawa natin dito, pinalitan din natin to ng bago yung kanyang tawag drain plug. Itong kanyang goma na to kasi maiksi na ito guys, hindi na niya matakpan yung butas dito sa loob na to, ito sa baba, hindi niya matakpan, kaya tumatagas yung tubig galing doon sa ating wash tub dito, kaya hindi makapaglabad dahil tumatagas nga papalabas yung tubig. Ngayon guys, okay na siya, nakakapag-stack na siya ng tubig. At para ayos na natin to, tatakpan lang natin tong parte na to, then magte-test ulit tayo ng isa pa para masubukan natin talaga kung wala nang tagas itong ating ginawang paglagay ng bagong drain plug dito sa ating labasan ng tubig. So, saka yung capacitor okay naman na, umiikot na ng mabilis yung ating spin motor, pati yung spin tab okay na rin yung pag-ikot niya, kasabay na rin niyang kanyang motor. So guys, tatakpan ko lang muna to, then i-test uli natin kung okay na lahat, wala nang problema. And guys, tetestingin natin siya. Maglagay tayo ng basahan na may nilagyan rin natin ng sabon para malabhan yung basahan na gamit namin. Ngayon sasaksak ko na siya yung ating plug. Sana yun? Ayan, hindi makita. Ayan, ito, sasak natin dito sa plug, ay sa outlet. Sana yun? Ayan, saksak na. Okay na yun guys, ngayon papaikutin natin tong ating timer switch. Yun, nakita niyo yan guys. Ngayon guys, tingnan nyo, walang tubig siya, walang tubig na lumalabas dyan. Meron yung konti kasi yung tira dito kanina, pagpatagas natin, may konting mga tubig din yan. Pero actually sa wala na siyang tagas, hindi katulad nung una na sobrang lakas ng tagas. Dahil yun doon guys, kaya hindi na siya tumagas dahil dun sa kinabit nating drain plug na bago, kaya nawala na yung kanyang tagas. So hintayin na lang natin to guys na matapos, then paikutin din natin tong ating spin dryer. Ayan, nakita nyo, sobrang bilis niyan guys. Kanina hindi siya makaikot ng ganyang kabilis. Tignan ulit natin guys Ayan ayan. And guys, okay naman yating yung nagawang washing machine. Sana nasundan nyo po yung aking tutorial para nang sa gayon ay meron kayong matutunan kahit na konting kaalaman lang tungkol po sa pag-ayos ng ating isang
washing machine. Sundan nyo lang po yung aking tutorial, sigurado po may matututunan kayo. Kaya dun po sa hindi pa po nakapag-subscribe po sa aking YouTube channel, ay naanyayahan ko po kayo mag-subscribe po para tulong nyo na rin po sa aking maliit na channel. At i-click nyo rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga video ko pong ina-upload sa YouTube. At kung may ads po sa video, huwag po kayong mag-skip. Dahil yan po yung ating pong pagkukunan ng ating tawag nito. Pagkukunan po ng ating panggastos kung sakaling ma-monetize na po tayo ng YouTube. Ang problema po, kulang pa po yung aking views, yung aking pong subscriber, yung aking pong subscriber o yung subscribe ko po, kukunti pa lang po. Sana po matulungan niyo po yung aking channel na maging maganda na po yung kanyang takbo. At i-share niyo na rin po at like para meron pong makuha yung ibang ating kababayan na gusto rin pong mag-DIY. Ano po? Sana po tapusin nyo yung video na to para masubaybayan nyo po yung lahat ng aking tutorial. Maraming salamat po. Ako po yung magpapaalam na po muna. Hindi ko na po ipapakita sa inyo yung close ko po ng ating ginawang washing machine. Paalam na po. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye bye na po. Ayan.